verses 1 and 2. So this is the verse nga gisulti ni Kristo during sa Last Supper. Okay, so gihangyo ko kamo sa pagtindog. Uban ka nako. John 14 verses 1 and 2. Sagaran kini nga verse gamito namo ni magwali basta na ay kanang mamatay. Na mamatay pero kitang Kristohanon pahinumdom na to ni. Okay, so ato kining dunganon sa pagbasa. Nakita na si Iman. Okay, so John chapter 14 verses 1 and 2, everybody read. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat. Ginoo ninintag na sa kamuntagon. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa imong kinabuhi sa tibuok simana. Ikaw, Ginoo, nag-uban ka namo that until now kami nakapadayon, nakasimba ugad. Salamat sa time nga imong gihatag ka namo. Akong pag-ampo amahan, inintag na sa kamuntagon, gamit akong instrumento lamang. Balang Espiritu, mag-empower ka, mag-anoint ka kanako as I speak your word, nga ilang masabtan sa simple o giyano nga pamaagi. And I pray, Ginoo, una sa tanan, pasaylo ami sa among mga sala nga nabuhat nga wala ka malipay. Ikaw, Ginoo, mag-auban ka namo karon, ikaw, Ginoo, maghatag ka daugan. Badlungang buhat sa kaaway nga makadisturbo sa pagpaminaw sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo. Okay, so ato ning padayonon, this is part number 2 sa mga butang nga gibuhat sa Dios kanato dihang atong gidawat si Kristo. So i-review usa nato para makakonekta karon sa point number 4, 5 and the last is number 6. Okay, so number 1, gisay na kahinumdom. Kinsay nakahinumdom, una nga butang nga gibuhat sa Dios kanato dihang atong gidawat si Kristo. Number 1. Oh, gipasig uli. Oh, murag si Sir King ragi matagaan to reward ano niya. Okay, number 2. Gipasaylo. Amen. Number 3. Oh, gisulat ang atong ngalan sa langit. Okay? So wala sa kuan. No, wala sa listahan sa bana. DSWD or sa bana. Ang importante, nasulat sa libros kinabuhi dito sa langit. Amen? So dirita karon sa number 4. Sa paningkamutan ako, basig sayo ra ko mahuman karon. Naragyan na kung dili masayo. Ma-intact. Okay, so dirita sa number 4, the Bible says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So kimulang tawon, it happens during sa Last Supper. Only hours, no? Oras lang ang moabot before Jesus would be arrested and crucified. Okay, so diri na niya gisulti sa Last Supper, diha niya gisulti sugod sa chapter 13, he speaks about the betrayal. No, nga usa ninyo ang mo-betray nako. John chapter 13 verse number 21. Gisulti pud niya diha nga ang pag-deny ni Peter sa chapter 13 verse number 36. So unsa man day ikaupat nga butang nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi, human ato gidawat si Kristo. Number 4, giandaman ta og mansyon sa langit. Amen. Sige lang og atong balay diri sa kalibutan tulo. Tulo ba tulo? No? Grabe po na pastor, tagtulo may balay. Tulo ba tulo og muulan tulo. No? Sige lang. Sige lang og atong balay diri sa kalibutan ga tahirig ba? No, ga takilid. Og takilid ayo na lang pod, no? O sige lang atong balay diri, unsa ba na buslot, payag, oron sa ba imong gipuy-an karon.
Pero ang importante, kung gidawat lang nimo si Kristo, makapuyo ra gyud tag mansyon dito sa langit. Amen. Dito sa langit, no, dili na ta sigig, wala na kuan dito, wala na repaint. No, dili na magsigig pintal, di na magsigig panghinlo dito. Ano, inuna ka anindot ang langit. So, no, gisulti kini ni Kristo, kini nga verse, gisulti kini ni Kristo sa mga disipulo before ang crucifixion. Busa, sa gisulti ni Kristo, nga mao ni ang may tabo, ang mga disipulo nibati og kabalaka. Oh, hala. Naaday mo betray nato diri. No, naaday mo deny nato diri. Unya, mao din ni mahitabo nimo Jesus Christ. So ang nahitabo, ang mga disipulo nibati og kabalaka, nibati og kalibog og kahadlok. Tungod kay si Kristo nagsulti nga sila biyaan. Apan gihupay sila ni Kristo, no? Gihupay ni Kristo ang ilang kasing-kasing niining gisulti niya sa verse number 1 and 2. Okay? O ngayon dia, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. So kini nga statement kung imong lantawon, gipasabot ni Kristo nga kung nagsalig mo sa Dios, salig usab mo kanako. Ngano man, tungod kay si Kristo Dios man usab. Okay? And then, in my Father's house are many mansions. Sa verse number 2. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, Father's house, nag-refer ni siya sa langit. Amen? Bot pasabot, it is God's dwelling place. Now, si Pastor King, nagisgot, mahitungod sa langit. Pila ka klase nga langit? Pila? Tulo. Una nga langit, first heaven. No, una nga langit, first heaven. Okay, ang una nga langit kanang makita nato nga diin ang mga langgam naglupad, maunang kapanganuran. Ang ikaduha nga langit, kawanangan, outer space. Og ang ikatulo nga langit, trono sa Dios, puloy-anan sa Dios. Ang una ug ikaduha nga langit naadto na ni sa mga tawo. Okay? Pero ang ikatulo nga langit, wa gyud ni maadto sa sukad-sukad. Sa tawo nga sama nato nga naay lawas. Sama ni ini. Kaya nga naman, mauna naadiha ang trono sa Dios. So mansions means dwelling places or permanent homes. That's why it is a picture of security. Okay? Nabali sa screen. It is a picture of security. Nadiha? Okay? So, heaven is the believer's final home. Nagali kanta, di ba? This world is not my home. I'm just a passing through. Now, dili sayop nga maningkamo ta, pero unta ang atong focus dili kay nato bitaw kana bitawng di ato kalimtan ba nga naa tay tinuod atong puloy-anan dito sa langit. No? Usahay diri naman gud ang diri naman sa kalibutan atong focus. Okay? So heaven is the believer's final home, a place where danger cannot enter and fear cannot follow. No? So wala na maningil nimo dito. Yung imong gikahadlokan kanang maningil, wala na. Wala na mag-text to dito og ay, nag-judit na. Oh. Di ba? Kakuya, wala na. Because heaven is a place of security. The safest place in the universe is the place Jesus prepares for His children. Amen? And that is heaven. Wow. Excited ba mo ni ana? Okay, murag ang uban hadlok pa man mo biha diri. Hadlok pa man mo adtog langit. Oh. Heaven is rest without threat. No, kanang word nga threat. Nabati na ginagawa kana bitang threat nga usay maingon si Pastor nga na threat na murag nakasulay na gyud ko. Kuyawa din no. Siguro man, no, langit man to ta paingon one time na nanawag nako nagpaila nga nabisitaan kuno namo. Ya,
nangayog tabang, dako mangyud pod. Nya kanilaging nasuko. Pagkaman giingnan dita nga bantay lang ka pastor kay ugma lang kataman. Ugma lasing komedya siguroon kinako. Wala na ka. Hasta imong pamilya. Mo anaon ka namo. Kanilaging first time ta ba? Kula. Una-una nako unsa man ni nga kinsa man pong balay kadtuan namo? Kinsa man gitry ko na ko recall ba? Kanilaging una-una na to nga to asulwining, magbustadi ra, mao ra man ka kuna tag kontrahan ni. Wala ay. Kanilaging first time ba, no? I don't know, kasulay siguro mo ana. Pero yes naatay Ginoo pero dili pud ta maginapag oy. No, basin day tinuod. Di ngandam ta kay alas 5 medyar gyud. Look. 5 medyar ta ani, murag delikado na da. Matulog, anak bintana. Ay maagi ron, ano bintana? Tulog. Ana kaluyan sa Ginoo sa diha na hibalaan nga scam ra gyud ay. No, pero may gali wala wala ta nakakagat ba nga padala kwarta. Oh, pero kuyaw, no, action tag bati putag kabalaka gamay ba. Pero salamat ta sa langit wala na nawe. No? Wala na gawas lang ka kay bundakan ti kag pan nga ramuna, pakon ti kag pan ramuna, tumpan sa mukas. Sa kuan ba dito? Untalan medyo gay gid pod. No? Heaven is rest without threat. No, diha sa langit diha na gyud mabati ang tinuod nga pahulay. No, kita pahulay nato diri ay say makapahulay tag pipila lang ka oras. Pero kana bitang gibutang sa lapida no nga rest in peace. Kung wala sila'y Kristo, di gyud na mahitabo nga rest in peace. Wala gyud. Dito gyud na sa impierno magantos, pero kitang Kristohanon ay pagkaanindot. No? Hindi mamatay ta, ay, paglantaw ni mo sa longon, lahi ra gyud ang kamatayon sa Kristohanon. Nga naman, mag-smile ba? Ano? Mag-smile. Abi to one time, ibigila na mo, nya Kristohanon may namatay, tingala sila nga naunsa man yung mga tawhanan ni imbis na may namatay, nagsigi naman og kanta. Nya mga Bible student, ang kuyog, kanta pa imo, kanta dito, kanta diri, kape diri, kape dito, basta kay, yan. Diba? So lahi ra kaning kamatayon si Kristohanon. Pero kaning Sabado manimba o mamatay, maganga, ano man pastor? Wakatilaw litson. Okay? It is a place of heaven is rest without threat, joy without sorrow. Oh, kanindot aning kanang kalipay ba nga. Kanang wa na gyud bitaw kay una-unaon, alipay-lipay ka karon ning. Uli ane problema na pod. No, sa langit dili na naoy and life without end. No, heaven is a place of security. Kanindot no? Dili na kinahanglan pa nga mag-hire ka dito security or bodyguard. Sa langit, dire ay, ambot na lang. O labi naa kay kwarta, agoy. Labi nakadawat ka sa imong bonus, agoy. Panglantaw nimo sa imong palibot, murag kriminal na. Pero dito sa langit, dili. Amen. Pagkaanindot oy. And then next is heaven is it is a picture of belonging, no? So on earth we wander, but in heaven, we belong. Amen? Ang mga young people, you belong with me. Pero kita nga Kristohanon, we belong in heaven. This world is not our home. We're just passing to. Heaven is our home, a place where we belong. And then, next is, it is a picture of eternal rest. Okay? So heaven is rest without fear, peace without interruption, and a life without end. No? Dire pahulay ta, daghang pong usahay, ay magsinamok, ay manawag, pero dito wala na, pagkanindota. And then the road may be rough, but the destination is eternal rest with Christ. Although dire is kalibutan, ang atong kinabuhi puno sa pagsulay, problema,
Pero sige lang, padayon lang, kaya nga naman, dito niya sa langit, eternal rest with Christ. Amen? And then, it is a place prepared personally for God's children. Oh, so siya yun, og kini nga giingon sa Bible, kini nga verse, makapuyo ba ka diha? Kay giandam raman na para sa iyahang mga anak. Giandam raman na sa Dios para sa iyahang mga anak. So, God's children may be rejected by the world, but they are accepted in heaven. No, dire bisan tuod, we are persecuted, but salamat ta, we are accepted in heaven. In verse number 2, I go to prepare a place for you. Oh, pagkaanindot na. Muuna ko dito, mag-andam ko luna para kaninyo. So Jesus' departure, that is His death, burial, resurrection, and ascension, is not an abandonment. Okay? Ang pagbiya ni Kristo, dito matawag abandonment, nga wala na, gibiyaan na kita. But it is a preparation. Okay? Why? Because by His death, He opened the way to heaven. No? Kita, tungod pinaagi sa kamatayon ni Kristo, gidawat nimo si Kristo, and that's the way nga, He opened the way to heaven para nato. Okay? By His resurrection, He guaranteed life. Amen? He guaranteed, dili lang kay life, but eternal life. No, pinaagi sa iyahang pagkabanhaw, gigarantiya niya ang eternal life nga gihatag niya sa atoa. And then by His ascension, pinaagi sa iyang pagkayab, He prepares a place for every believers. So pagkaanindot pamalandungon nga kita giandaman og mansyon nga puy-an nato sa walay katapusan uban ang Dios. Amen? Pastor, magkailanay ba ta dito, Pastor? Yes. Magkailanay gihapon ta. Amen? So number 4, ang Dios gaandam og mansyon alang kanato. Okay, dirita, number 5. Ephesians chapter 2 verse number 10. Ephesians chapter 2 verse number 10. The Bible says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." So number 5, dirita. Number 5, gihatagan og katuyuan og buluhaton ang atong kinabuhi. Amen? Hello? Sa diha nga naluwas ta, diha nato nasabtan ba nga naa gyud ay purpose ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kana bitaw ang mga tawo nga wala naluwas, mabitaw nang sayon ra kay sa ilaha ang pagbigti, pagputol sa ilang kinabuhi. Nganuman, kay wala nilang nasabti unsay purpose sa ilang kinabuhi. Unsay katuyuan sa ilang kinabuhi diri. Pero kita, what a blessing kitang mga Kristohanon. Nasabta na to, pinaagi sa pulong sa Ginoo. The Bible says, "For we are His workmanship." So when we talk about workmanship, God's masterpiece. Okay? Or His craftsmanship, no? So, wala man ta example yan, no? Okay? So after we got saved, God recreates us. We can see, makita nato na sa verse number 8 and 9. Munang, we are not saved by good works, but we are saved for good works, which is the result of our salvation. So dapat maugin na itong hinumduman. Kanang praise diya, no, which God hath ordained, sa verse number 10, which God hath before ordained. So it means, nga ang Dios duna na itumong og plano sa atong kinabuhi human ta maluwas. And that is to walk in Him. Musunod niya. Okay? Musunod sa iyahang mga lakang. So, naay example sa Bible nga mga tao nga sa diya nga wala pa sila naluwas, makaingon kita grabe nga klase nga kinabuhi. Pero sa diya nga naluwas sila, grabe pod ang paglihok, pagpamuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Una, si Paul. In Acts chapter 9, he was saved on the road going to Damascus. Okay? Makita nimo diha, it is a transformed life.
na usab nga kinabuhi. Paul, why? Because Paul was once a persecutor of Christians. But God recreated him and used him to preach the gospel, plant churches, and write scripture. Tiyaw mo na, giunsa siya pag-umol, pagpurma sa Ginoo. Ano man, kaya ang Dios naanay plano. Gibutangan og purpose, gibutangan na gihimuan og tumong tuyo ang atong kinabuhi human ta maluwas. Amen. Unta masabtan nato na nganong buhi pata kay gusto sa Ginoo that we should walk in Him. Musunod tan diha kaniya. Mubuhat tag mga butanga unsay makapalipay sa Ginoo. So bisan unsa ka kadautan kung malang taon sa kinabuhi ni Paul og atong i-relate sa atong kinabuhi ba. Bisan og unsa ta kadautan o kaguba ang atong kinabuhi, human ta maluwas. Ang Dios mihulma ug mogamit nato para sa iyang buluhaton. Amen. Usbon ta, hulmahon ta para sa giandam ta para sa buluhaton sa Ginoo. Okay? So serve your purpose as a Christian created unto good works. So unsa may purpose nimo? Unsa may katuyuan sa imong kinabuhi? The Bible says, created in Christ Jesus unto good works. Gihatagan og katuyuan ug buluhaton ang atong kinabuhi. Next, another example, si Peter. Unsa man ang kinabuhi ni Peter? From failure to bold preacher. Ano man, Pastor? In Acts chapter 2. Ano di ay? Peter denied Jesus how many times? 3 times. Pero gi-reject ba siya ni Jesus? Mingon ba si Jesus nga, ayaw na, wala na ka. Gi-reject man ko, imo man kong gi-deny. Pero Jesus restored him and used him to preach. Unsay nahitabo? Human ni ato sa diha nga gidinay niya si Jesus. Unsay nahitabo? During sa Pentecost, nagwali si Peter. Pila ka buok nga luwas? Pila ka buok na luwas? 3,000 were saved. Tiyaw mo na. Nga naman, from failure to bold preacher. Muna hinumduman nato, humanta maluwas, ang atong kinabuhi, gihatagan og katuyuan sa Ginoo. Og buluhaton para sa ikalipay sa Dios. Amen? Ayaw sugot nga wala tay involvement sa church. Wala ta nag-involve sa buluhaton sa simbahan. Nga naman, gibutang ta diha as a body of Christ. Subot pasabot, maglihok. Dili man tuod tanan nato, pariha tiil, pariha kamot. Laylay tag area, nga diin kita makaalagad, makabuhat para sa Ginoo. Amen? Unsa may buot pasabot anang pagpangalagad, pastor? Yes, many times na nakadungog anang pagpangalagad, pero unsay buot pasabot sa pagpangalagad? Makanunayon nga gibuhat nimo para sa Ginoo. Busa, kung ikaw nag-involve sa soul winning sa una, padayon. Ayaw undang. Amen? Kung nag-involve ka sa una, kung nakakay-Bible studyan sa milabay nga panahon, balik ka na. Pangita og kinsay ma-Bible studyan nimo. Amen? Kung ang imong ministry sa una, mag-invite kag bisita, padayon. Amen? Kay maunay purpose sa atong kinabuhi, mintras buhi pata. Amen? Sumaaragod sa una, gud taon ta, unsa ganahan magud ta ana? Di ba? Ganahan magud taon ta mag-invite, magdalag Bible. So pagyod, mag-soul-winning, manghatag og tracts, musimba, ganahan magud ta ana sa una. Di gyud. Allergy kita. Ang uban kay siguro nato sa una magkitag Bible managan. Di ba? Ang uban nato sa una kung naay maadto sa balay.
Dito sa likod, maambak, mulipot, maniradog portahan. Pero sa dihang, nasabta na to ang pulong sa Ginoo. Kaingong gitag sayop, ganitong gibuhatan ko sa una. Unang unta, no? Masabta na to. Nga gitagaan tagkatuyuan sa Ginoo, ug bulhaton ang atong kinabuhi. Amen? So ang Dios, muhulma ka nato gikan sa atong mga kaluyahon ngadto sa maisugon o madasigon para sa iyang buluhaton. So kung unsa man ang imong mga pagsulay or kapakyasan nga nabuhat, ayaw undang. O, sama ni Peter ba? Ayaw undang sa pag-alagad sa Dios. Tungod kay ang Dios wala pa nahuman og umol sa atong kinabuhi. Padayon lang, amen? When we place our lives in the Master's hand, even ordinary moments become instruments of His purpose. Amen? Nasabtan na ito nga atong kinabuhi na ani ni katuyuan o naatay dakong buluhaton. No, God uses ordinary people, so don't limit God to use you. So the more we walk with God, the more useful we become for God. So kung the more ka nga mag-faithful sa Ginoo, the more nimo makita ang mga milagro o panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So daghang opportunity sa imong kinabuhi tungod kay imong giuna ang tag-iya sa tanan. So gamita ang imong kinabuhi para sa Ginoo o gibalui unsay purpose nimo nganong naa ka karon. So wala kitay laing tumong sa atong kinabuhi mao nga mahimaya siya sa tanan natong gibuhat. Unsa man ang mga butanga, soul winning, sa akong giingon na ganina, Bible study, invite kag bisita, paghatag sa imong tithes or even faith promise, or you're serving the local church through your talent. Amen? So kung naa kay nindot nga tingog, ipagamit nimo sa Ginoo. Hello? Kana imong pagkamaritis, igamit nimo pag soul winning. Amen? Kana ato ang pagkabagag nawong, adi makatabagag nawong. Kana atong pagkabagag, ato gina. Sige, apil na lang ko. Kana ato ang pagkabagag nawong, atong igamiton pag-approach sa mga tao. Amen. Katong panghatag og talisit nato sa una, atong ihatag og tracks karon. Amen. Katong pagpangagda nato una sa katong pagpangagda nato sa una bitaw nga bye. Naitabo ni tari dito bay ay. Ato nang invite og bisita karon bay, alay bay simba ta bay. Brad simba ta brad. Wow, ma-amaze na lang ta. Oh, ma-amaze na lang ta, grabe. Oh, makadasi kilang tao no pag na mga wala nimo damhaba nga. One time nangadto mi sa ospital nag-soul winning ba. Tingala ko nga, uy, nag-appeal din sa hospital ministry pag kanindot. Uy, abi ko an kay ni pero salamat sa Ginoo nag-soul winning di ay. Ba makanasig uy. Oh, kay kanira bang wala tay gibuhat sa simbahan, ang ato ra gyung makita mga sayop. Pero kung gibisi na to itong kagulingon sa simbahan, wow, pagkanindot eh. Pagkanindot. Diha gyud na to makita. Diha gyud mabati na tong kalipay ba ang nangalagad ta sa Ginoo. Okay? Number 6, dito magdugay. John 14 verse number 3. The Bible says, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Number 6, mao ni atong buhing paglaom. Number 6, this is the last. Gisaaran nga balikan ta ni Kristo. Amen. Ana ikaw yang people, kung gibulagan ka, ay na lang paglaom nga balikan ka. Dito na lang ta mulaom nga balikan ta ni Kristo. Amen. Ingon na may bulo, I will come again. Pagkanindot niya na, oy. Oh, undili manggalit ta maabdan sa kamatayon, maabdan ta sa rapture. Naon to video ta ipakita pero wa man nakita. Nakita ninyo wala? Naa? Oh, palihog ko ba kay basi unyag na ay si brother diri nabilin oh kani kana pakusgi. The Bible says in Matthew chapter 24 Pakusgi ko no verse gamay. 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Oh, sakto na.
Okay, api ko di ko mo kuyawan. Kana lagi yung pagkahingapi. Oh. Bitaala ning hingapita kay inig lagubo maka ay apil ko. Ang kuya ano ba inig mahitabo to yan naapa ka diha. Yes, may kaluwasan pero grabe persecution. 7 years. Iyaw mo na. Ay, pastor, faithful ko. Naabot na lang. Wala kayo tinood ka relasyon. Sige no. Sige ngon sa Bible, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel. Wala. May nguntang sign, atong gipangyan. Atong na lang gihulat, pagtingog sa trompeta. Masig ang anghel karon ba hinay nagpasinaw. Sign na. Ato lang gihulat pagtingog sa trompeta. Ingon ang Bible. 1 Corinthians 15:52. In a moment, in the twinkling of an eye. Wata kabalo kano sa mo balik ang Ginoo pero nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Basin inig balik niya ang imong sigarilyo. Ano, hindi man na-appeal, pero basin niya na tungod mo. Paglantaw sa labilin, uy, grabe na-appeal man si brother nga. Naman pa man pag-coach bulsa. Ako naman na iskakaha. New far. Mubalik ang Ginoo, nakakasbulangan. Mubalik ang Ginoo, may pagsulat ni mo dito sa sana? Ano bitang yelo nga payag? Ako'y napang resibo. Hindi ta maulaw, wala. Pero pagbalik sa Ginoo, gasolwining ka, agoy niya ang gasolwining ni mo, ni-appeal po. Girapture po, gisakgaw po, pagkanindot na agay, salamat, pray kay mo kung gisiran. Maugi pag guman ni mo sinner's prayer ba, ang kuya nang maugi paglaban ni mo si Kirilyo. Di ba? Ang Ginoo biya gyud ko. Gasaan ba gyud siya? 1 Thessalonians 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Nya, pag-aabutan ni Kristo dito sa panganod. Huh? To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. No? Pero ikaw nga excited sa pagbalik sa Ginoo. Wow, unsa may madawatan nimo? There's a crown of righteousness. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse number 18. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse number 18. Palihog ko, dirita last. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only. Ingon si Paula, dili lang kay sa kuha ni, dili lang kay ako may makadawat na ining crown of righteousness, but unto all. Apil ka, if you love His appearing. Kung naa kay gibuhat sa Ginoo, samtang gahulat ta sa iyang pagbalik. Para sa Ginoo, ha? Para sa Ginoo. Okay? Pagkaanindot. A crown of righteousness. Anytime pwede mo balik ang Ginoo, ang pangutana, ado na ba kay gihimo para sa Dios? Samtang ikaw maghulat sa iyang pagbalik. No? So pag matinud-anon sa pag-alagad, no, 1 Corinthians 15:58, always abounding in the work of the Lord. Pagpuyo nga responsable o pagtrabaho nga makugihon para sa Ginoo. Luke 19 verse number 13, occupy till I come. Pagpuyo diha sa gugma og pagkabalaan, 1 Thessalonians 3:12-13, grow in love and be established unblameable at the coming of our Lord. When Christ returns, every tear will be replaced with everlasting joy. Amen? Ang pangutana, andam ba ka? Okay? So I hope and pray nga natin na sabtan. Let's pray. Lord, salamat sa iyong puno. Ikaw mag-bless na ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's